rock star cannot play without his electric guitar, but a true treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge, wisdom, prowess in decoding treasure codes in science. Alright, rock and roll to the world. Kumusta kayong lahat mga katiats? Welcome back to our channel for another minutes of treasure analysis of your treasure marker. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng ating avid followers all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay kayong lahat mga katiats. And also sa abroad, dyan sa Saudi Arabia, the whole of Middle East, United Arab Emirates, Doha, Qatar, also in Malaysia, Indonesia, and yan sa Canada, Australia, New Zealand, California, Switzerland, Taiwan, and Korea. Kumusta kayong lahat? Nasa mabuting kalagayan nawa kayo, and to God the glory, and to us the fortune. At ngayon natin ang tatalakayin itong treasure marker na ito. Ano nga ba ang kahulugan? Tingnan natin sa ating video. Alright, sa mga katiyats, ating solve ngayon ang riddle. Puzzle about the letter T ng malaki. Ano nga ba ang kahulugan nito? At ano ang meaning nito? Kaya ang letter T, depende yan sa pagtingin na pag merong dot ito, ay meron yung kahulugan. Depende yan sa pagtingin kung dot yan o kung ganito na klase ng lines. Isang posisyon mo kung ganito guys, ibig sabihin ay ganyan yan, meron dito ang letter T na may dot. Ang meaning to say nitong dot, of course, ito ang item, pero pinutol nila yung isang parte ng T para hindi mahalata. Okay? Ang meaning niyan ay merong nakakabit yan na ganyan. Or it's either dito sa kanto nakakabit yan. At ang kahulugan niyan ay under. Meaning sa south. Ang under treasure marker na nagaganyan, yan ay, ang direksyon niyan ay south. Yan ang kanyang talinghaga. Okay, at kung baliktarin mo yung treasure marker na ista, that is under, kung baliktarin yan ay up na naman ang kahulugan yan. At ang up ay papuntang norte. Mamaya ating tatalakayan ng papuntang norte. Ngayon, ito muna ating titingnan guys. Papuntang south ito. So, kung sa compass natin ay eksaktong nasa south yan, example, nagaganito ang compass. Okay, at kung ganyan ang compass at ito ang south, norte yung sa itaas, meaning eksakto ang pag-trace natin sa item, at ang layo niyan ay kunin lang by inches. Ang distansya nito, sa tingin ko yan ay 12 inches. So ang 12 inches ay magiging 12 meters papunta ng south galing sa bato na yan. Kaya punta tayo dito ng 12 meters papuntang south. Okay, at kung 10 inches lang naman yan, okay, 10 meters ang ating distansya papuntang south. Ngayon, kung hindi ganyan ang nangyari, kung ilagay natin dyan ang compass, tapos lagyan natin ng yellow. Kung ang direksyon naman ng compass ay pag ganito guys, ayan, at ito ang south sa baba, ngayon ang item ay naka 45 degrees. Okay, at maganda ang 45 degrees na angle kasi nandyan palagi sa 45 degrees din nakatago ang mga nakabaon. At ganun pa rin, ang kunin dito ay inches pa rin. So kung yan ay 10 inches, punta tayo sa southeast. Southeast na ito guys.
Depende kasi yan sa posisyon ng compass. So dito na tayo sa southeast. Same distance, kung 10 inches ito ang haba ng dot galing sa itong center ng compass. Well, 10 meters ang papuntang southeast. Southeast yan. Dito tayo maghukay, test dig. 2 meters only. Of course, you can make adjustment, guys. Pwedeng kunin nyo yan sa 7 to 10 meters. Depende yan sa haba ng itong sentro ng T. Itong sentro niya dito at ang layo nitong dot. I-proportion kasi yan sa meter. Ngayon, yan ay treasure under or itong nagaganyan na symbol. Yan ay treasure under, meaning treasure in the south. Nagaganyan kasi yan. Ayan ang kanyang nakatagong totoong itsura. Treasure under. Ngayon, kung ito'y baliktad, okay, baliktarin natin. Ito naman yun. Ang ganyan na sign, guys, ganyan ay treasure up yan. At kung ang dot ay nandito, yan ay nakakonekta yan sa invisible line. Yan ay treasure up. So, pag treasure up, yan ay going to north. Kaya kunin na naman natin ang gitna nitong T. Okay, nakaganyan tayo niyan, guys. Okay. Kaya lang hindi going to north ito kasi kung dito tayo, ito yung dot. Kung atin yan, 45 degrees yan eh. Ganyan. So kung yan ay 45 degrees, nasa northwest tayo. At ang layo ay ganun pa rin kung ano ang haba nito. Galing dito, guys, sa itong sentro. So sabihin natin, galing sa bato ay punta tayo sa 10 meters. Kung 10 inches itong haba dito, ito. Ngayon, kung hindi ganyan ang itsura ng compass doon sa area, kung eksaktong nasa norte yan, ang dot na located, okay. Example, ito na yung posisyon ng compass, guys. Ayan. At itong sa bandang kaliwa ay norte yan, south dito. Ang sabi ay treasure up sa ganitong symbol na binaliktad na T, tapos may ganyan, tapos may dot. Nakatago lang kasi yung linya diyan na nagaganyan. Bali, tinago tong linya na nagaganito, guys, para hindi mahalata na treasure up or treasure north. Kaya nilagyan nila ng dot. Ayan, so ang dot na yan ay sukatin din ang layo. Ganun pa rin. So ang lalabas dyan 10 or 12 meters. Kasi yan ay 10 inches or 12 inches ang haba. Kaya punta tayo sa norte ng 12 or 10 meters. So isang hukay lang yan, 2 metros yan. So pwedeng gawing isang hukay lang ang 10 to 12 meters. Paublong ang hukay. Okay? Instead na circle ay iublong natin parang kanal para isang hukay lang ang 10 to 12 meters. Okay, guys, so yan ang enigma or puzzle sa yan na T na mayroong dot. Kung ganyan, yan ay up or north. And then kung baliktad naman yan, sa itaas ang linya, tapos dito ang dot, yan ay down or south. Kaya sinasabi nila na south or down, under yun. So down, under, south yan sa baba. At kung up, going up, that is norte or north. Kaya ganyan lang yan sa paglikod ko, guys, sa letter T na yan. Kasi yan ay napakalaking letter T. Hindi lang yan na nagsasabi na treasure tunnel close. Ang kahulugan ng T sa mga treasure books is closed tunnel. Okay, sarado. Siyempre, sarado talaga ang tunnel. Bihira ka lang makakita ng tunnel na open na iniwanan ng mga Hapon. Sinasara talaga yan, kaya T, closed tunnel. Pero kung meron ng dot yan,
iba na ang kahulugan niya. It's either kung i-twist mo yan, magiging up or down is equals to south direction, or kung up, that is equals to north directions. Okay mga katiats, ito yung pangalawang treasure marker niya na ating i-decode ngayon. At sa palagay ko yung pinadala niya na album ay iba't ibang treasure site yun. Kaya isa-isahin lang natin ito katiats pag-decode ang iyong mga treasure marker. Alright, para hindi maguluhan, mahirap naman pagsabay-sabay natin lahat ang dami-dami. Okay, so sa ganitong symbol guys, kung tingnan mo yan ay parang, ano ba yan? Parang linya lang, pero sa mga matang mapanuri, ganyan ang itsura niyan. Okay, naka-slant ang linya, ganun din dito, nakaganyan yan. At meron siyang linya sa baba niya. Ano bang naisip nyo? Diba parang eroplano yan? At kung atin yan itatayo ng paganyan, meron na naman kayong ma-imagine na ibang kahulugan yan. Diba guys? Ito yung naka-slant, pababa, and then doon, nakaganyan yan. So ano bang naisip nyo dyan guys? Of course, yan ay treasure under symbol. At yan ang modified symbol for kin. Ang kin or kani or treasure or wealth ay ganito ang kanyang totoong symbol, pero sa modified kanji pwedeng ganyan lang yan, parang arrowhead lang, or pwedeng dalawang arrowhead and then lagyan sa gitna. Yan ay mga modified kanji for treasure sign. Ngayon, paano nga ba posibleng mahanap dito ang treasure guys? Okay, ang unang gawin natin ay atin i-assume na this is treasure under. Okay, at dahil meron dalawang guhit na nakaslant, meaning mga distansya yan. At ano bang distansya sa dalawang guhit? Mag-umpisa yan sa 1 meter bawat isa, so magiging 2. At pwede rin siyang 10 kung medyo mahahaba na linya yan, so magiging 20 ang pangalawang distance. So 2 and 20 meters ang dalawang distansya going to south dito, under. Ang ibang kahulugan ng under ay hindi lang talaga under, kundi going to south. Okay, kaya hukay tayo first dito sa unang hukay, test dig ay nasa 1 meter sa kanyang baba or harapan. Ating pangalawang hukay, kung wala sa 2 meters, ay punta na tayo sa 20 meters distance. Okay, binilisan ko lang ito guys para hindi kayo ma-bored. Ngayon, ito yung unang method natin dyan. Merong pangalawa yan guys. Ang eroplano ay, di ba ganito guys ang itsura ng eroplano? Ayan, so kung ganyan yan guys, ang symbol na yan, saan ba yan pupunta kung tingnan natin ang kanyang direksyon? Kung siya ay lilipad or kikilos, parang ang puntahan niya ay patungo doon, di ba? So going norte, going up tayo. So punta tayo doon. Ano nga ba ang distance? Well, ang unang distansya ay ganun pa rin. 2 meters kasi binigay dito sa dalawang linya. So hukay tayo sa 2 meters first. Test dig. And then kung wala, alam nyo na kung anong mga marker ang nandyan sa 2 meters. Mga man-made na bagay, kung nandyan sa ilalim ng 2 meters, na lalim ng lupa, kung doon nyo nakita ang mga bagay na yan, that will be a good marker. Ngayon kung wala sa 2 meters, patuloy tayo sa unahan, which is medyo malayo na 20 meters. Okay guys, so ganyan ang aking pag-analyze sa treasure marker na yan. Ngayon marami ang nagtanong sa akin ng mga detector. Ang detector guys ay napakamahal. Yung detector ko is 98K, almost 100,000. At kung gagastos kayo ng ganyan,
ay kung wala ka agad kayong matagpuan, medyo mabigat yan. Ang sa akin, mas maganda talaga ang i-analyze na lang natin. Kasi itong ating analysis ay nakabase yan sa mga treasure na mga nakuha. Hindi yan basta-basta lang na sinasabi natin na ganyan. Yan ay nakabase sa mga treasures na nakuha at inirecord kung paano nila yan nakuha. Ngayon, kung ganung formula ang nagbaon nung una at yung isa ganun din ang ginamit niya ng mga sukat, may posibilidad na matagpuan natin ang iba pang nakabaon na treasures ng mga Hapon kung meron silang standards na sukat. Kaya ang pagkaroon ng metal detector ay hindi yan malaking advantage, kundi merong advantage pero hindi malaki. Kung hindi ka naman marunong gumamit ng detector, meron kasing i-adjust yan na itong tinatawag na discrimination. I-discriminate mo yung mga minerals. Yan, kung hindi ka marunong mag-discriminate, adjustment sa sensitivity, magkamali ka kasi pati mga bato ay mag-detect. Kaya mahirap din ang paggamit ng detector. Sa treasure code and symbol naman, ay mapapagod tayo sa kakahukay. Pero medyo thrilling ito kasi hindi natin nakikita at medyo malaki rin ang tsansa kasi yan ay nakabase nga sa mga nakuhang treasure marker noon. At ako'y magpaalam na guys, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking video at sana ay patnubayan kayo ng puong may kapal. May the fortune be with you and ciao for now.